sa pagpapatuloy ng ating istorya. Humiga si Ye Junlin sa kanyang upuang duyan, tamad na sumandal habang ipinatong ang mga kamay, sa isang malamig ngunit mayabang na tono, sinabi niya, "Little Hong, tandaan mo ito, kapag naging master ka, habang buhay kang master, kahit ano pa ang mangyari, ako pa rin ang iyong ama, o mas tama, ang iyong master." Pagkatapos, inisip niya sa sarili, tingnan natin kung gaano siya katagal bago sumabog, at kung kumilos siya, edi salamat sa libreng experience. Sa sandaling yun, nang marinig ito, nagalit si Hong Chenny at matalas na sumagot, "Ano?" Itinaas ni Junlin ang kanyang baso ng milk tea, uminom, at tumawag, "Bai Xiaoxi, halika't masahehan mo ang master." Agad sumagot si Bai Xiaoxi, "Opo, master." Samantala, nang makita ni Zhao Dezo ang kakaibang ugali ni Ye Junlin, sumigaw siya, "Guys, ako lang ba o parang nababaliw na si junior brother Ye sa sobrang pressure?" Biglang sumigaw si Su Chenzo sa kanya, "Tumigil ka, anong pinagsasasabi mo?" Sa parehong sandali, hindi rin mahulaan ni Hong Chenny ang iniisip ng ating bida, ano ba ang balak nitong baliw nato? Itinawid ni Ye Junlin ang mga paa at tinignan si Hong Chenny ng may catamaran, "Little Hong, 200 taon kang nakulong sa loob ng sundial, ngayon na nakalabas ka na, akala mo ba di ka na kayang talunin?" Hindi na nakapagtimpi si Hong Chenny at sumigaw, "Tigilan mo ang kalokohan, ibigay mo sa akin ang lahat ng meron ka, pwede kitang tulungan, pero kung hindi, pwede kang mamatay dito." Lumapit si Zhao Dezo at bumolong kay Shu Yunian, "Master, mukhang may konsensya pa itong taong ito, gusto pa tayong tulungan, malaking labanan ang paparating, kung sasama siya, baka malutas natin ang crisis." Hindi makapagdesisyon si Shu Yunian at nagwika, nakasalalay pa rin ito sa desisyon ni junior brother. Nakarelax pa rin ang ekspresyon ng ating bida, umiinom ng milk tea habang ito'y minamasahe ni Bai Xiaoxi at nagwika, "Sigurado ka bang mas malakas ka sa akin ngayon?" Nang marinig ito, itinaas ni Hong Chenny ang kanyang kamao habang masayang nagwika sa harap ng ating bida. "Palagi mo akong pinipigilan, sinasayang ang mahalagang oras ko sa pagkultiba, pero matapos ang 200 taon ng pagsasanay sa loob ng sundial, lampas-lampas na ang lakas at kultibasyon ko kumpara sayo." Pagkatapos biglang, nawalan ng pasensya si Hong Chenny at pinalabas ang kanyang evil energy at sumigaw, "Bilisan mo na, tigilan mo na yang pagpapaliban, paparating na ang fleet ng Feathered Immortal Sect sa Misty Peak, o gusto mong ako na mismo ang kumuha ng kailangan ko?" Sa parehong sandali, takot na tumingin si Bai Xiaoxi sa evil energy ni Hong Chenny at nagwika, "Ang scary ni senior brother Hong." Samantala, namutla si Shu Yunian sa takot at nag-isip, si Hong Chenny ay isang tunay na lobo sa balat kalabaw, gusto pala niyang agawin lahat ng oportunidad ni junior brother Ye. Pagkatapos, sumigaw siya, "Junior brother, tutulungan kita." Ngunit, mula sa itaas, isang spaceship ang nagpakawala ng malakas na energy beam, diretso kay Hong Chenny. Sa sandaling yun, nagulat ang lahat, sa galit ni Hong Chenny, lumingon siya at sumigaw habang nagliliyang ang kanyang mga mata, "Mga hampas lupa." Isang palad ni Hong Chenny ang nagpabalik ng energy beam sa taas, nang makita ito ng mga nasa spaceship, nagulumihanan sila, na-bounce back ang atake natin, magsitakas na. Nang lumipad palabas ang lahat, yun na rin ang huling sandali ng buhay nila, ang spaceship ay nagkawatak-watak, kasabay ng hiyawan at galit. "Tulong, sino gumawa nito? Lumabas at harapin ang kamatayan." Pagkatapos, lumipad pataas si Hong Chenny at umungol, "Ngayon pa kayo manggugulo sa akin, pero wala namang laban si Ye Junlin, sa huli, mapupunta rin sa akin ang lahat ng resources niya. Una, aalisin ko muna ang mga langaw na ito." Lumabas siya at hinarap ang mga miyembro ng Feathered Immortal Sect nang may kayabangan, "Ako ang gumawa nito, o, anong balak niyong gawin ngayon?" Isang elder ng Feathered Immortal Sect na nasa late-stage integration body realm, ang tumalon at sumigaw, "Isang babaeng walang modo, ang lakas ng loob mong magmayabang." Pagkatapos, isang elder sa likod ay naghanda ng kanyang pag-atake at nagsabi, "Ako na ang bahala sa kanya." Agad itong sumugod at sumigaw, "Mamatay ka." Nang makita ito, nagngangalit sa galit si Hong Chenny, "Mga hamak na lamok." Pagkatapos, itinaas ang kanyang kamay at dali-dali pinakawalan ang kanyang pag-atake at sumigaw, "Mamatay na kayo." Ang elder ay hindi na nakahinga at naging alikabok. Namutla ang mukha ni Hong Chenny at iniwagayway ang kamay, "Binibigyan ko kayo ng kalahating incense stick na oras, lumabas kayo sa Wasteland Province, o mamamatay kayo."
Nang marinig ito, ang elder at mga disipulo na nasa spaceship ay nagngangalit sa galit, Ano? Ang kapal ng mukha mo, akala mo ba kaya mong utusan ang pinakamalakas na sekta sa Eastern Domain? Pagkatapos, ang kanyang kasama sa likod ay sumigaw, Tama yan, kahit panad-ali mo si elder yan gamit ang lason mo, akala mo ba kakayanin mong harapin mag-isa ang daan-daang body integration cultivators? Tumalon silang lahat ng sabay-sabay, lahat. Patayin ang babaeng ito at wasakin ang profound heaven sect. Ngumiti si Hong Chenny at nagpakawala ng libu-libong evil spirits, ayaw ninyo sa alak na inalok, gusto ninyo ang alak ng parusa, kung ganoon, magbubukas ako ng slaughterhouse. Binigkas niya, Netherworld Soul Devouring Flame. Ang mga Integration Realm experts ay tuloy-tuloy na napaurong, 3 na ang namatay sa unang sagupa. Dumagsa ang madilim na berde ng mga bungo sa battlefield, parang mga baliw na balang, maraming disciples at elders ng Feathered Immortal Sect ang nasunog ng buhay, sumisigaw sa sakit. Huwag kayong magpapakagat, may lason yan, I-block nyo, dali, I-block nyo. Isang bahagi ng langit ay natakpan ng mga bungo. Sa sandaling yun, may lumitaw na ilaw at narinig ang Amataba. Mga kapwa kong cultivator, dumating na ang hanging temple para tumulong sa inyo. Nang marinig yun ni Hong Chenny, napatawa siya ng bahagya at nagwika, Aba, marami pang hangal ang nagmamadaling mamatay. Ang master ng hanging temple na si Master Huiji, nasa peak ng body integration realm, ang namuno sa mga Buddhist disciples, tiningnan niya ang sitwasyon at nag-isip, anong nangyayari? Ayon sa mga ulat, ang alagad ni Ye Junlin ay nasa nascent soul realm lang, pero ganito ang nangyayari? May tagong banal na teknik ba sila? Kung ganito nakalakas ang alagad, hindi ba't mas nakakatakot pa si Ye Junlin mismo, pero nandito na tayo, wala nang atrasan ngayon. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga disciples para sa counter-attack at sumigaw, Baklang demonyo, dito na magtatapos ang pagwawala mo. Nang marinig yun, agad na ginamit ni Hong Chenny ang isang teknik at sumagot, isa na namang kalbong huwad na hindi ko talaga matiis, mamatay kayong lahat. Sa sandaling yun, ang pinakawalang teknik ni Hong Chenny ay sumira agad sa defensive layer ng monghe, nang makita ito ng disciples, napasigaw sila sa takot. Bakit hindi umepekto ang mga sagradong selyo natin laban sa apoy na to? Amataba, banal na ina ni Buddha, paparating na yan sa atin. Sa sandaling yun, ang apoy ay sumugod parang mga ahas, winawasak ang mga disciples ng hanging temple, ang hiyawan ay umalingaw-ngaw, at namutla si Master Huiji sa takot at mariing nag-isip. Ano, sa isang banggaan lang, nawala agad ang 10,000 piling alagad ko, ito'y isang malaking sakuna, Feathered Immortal Sect, anong klaseng halimaw ba ang naipagtanggali ninyo? Pagkatapos, sumigaw siya, baklang masamang demonyo, hindi ka patatawarin ng Buddha. Nagpakawala siya ng malaking palm strike para supplean si Hong Chenny, pero hinarang lang ito ng fire element at mariin nagsabi si Hong Chenny. Kung ganun, pababain niyo siya, papatayin ko rin siya. Nang makita ito, lumaki ang mga mata ni Master Huiji nang ma-counter ang teknik niya, at napasigaw na lang sa takot. Pagkatapos, iwinagayway ni Hong Chenny ang kanyang kamay, habang nanlilisik ang kanyang mga mata at mariing nagwika, alamin mo ang lugar mo, kalbo. Sa ibaba, sina Shu Yun-ian, Ye Junlin, at Zhao Dezo ay nakita ang lahat. Nagulat si Shu Yun-ian at mariing nagwika, Junior Brother Ye, masyadong nakakakilabot ang talento ng disipulo mo, ang liit ng profound heaven sect para sa isang halimaw na tulad niya, hindi to laban, isa lang tong walang awang pagmasaker. Dagdag ni Zhao Dezo, tama, pinuprotektahan niya ang profound heaven sect mula sa sakuna, kailangan lang nating sundin ang kanyang kondisyon at huwag kontrahin para mabuhay. Sa parehong sandali, masayang sumigaw si Bai Shaoxi habang nakataas ang kanyang kamay, ang galing ni Senior Brother Hong, sige, Senior Brother. Si Ye Junlin, na tahimik lang na nakamasid, kinuskus ang baba at nag-isip, grabe, lumabas siya mula sa secluded training na sobrang lakas, silipin nga natin gamit ang insight eye ko. Binuksan ni Ye Junlin ang insight eye para tignan ang cultivation level ni Hong Chenny, nakita niya na nasa half-step Great Ascension Realm na, hindi siya masyadong nagulat at nag-isip. Oh, nakatawid na siya sa Great Ascension Realm, kaya pala ang lakas ng loob niyang lumaban sa akin, ayos lang, hihintayin ko lang siyang matapos, para maging susunod kong tuntungan paakyat. Sa sandaling yon, may bamuka na malaking space sa langit,
at nagpapakawala ng napakalakas na enerhiya, sumigaw ang lahat sa labas. Tingnan ninyo, ang core elders ay darating para tumulong, maligayang pagdating, mga esteemed ones. Nang makita yon, natigilan si Shu Yunian, 18 na cultivator sa Great Ascension Realm. Ito ba ang pundasyon ng pinakamalakas na sekta sa Eastern Domain? Tapos na tayo, Profound Heaven Sect, ako ba ang naghatid sa atin sa kapahamakan? Sa parehong sandali, kinuskus ni Ye Junlin ang kanyang baba, siya ay ngumiti habang mariing nag-isip. Ang 18 kagalang-galang na elders ang tunay na lakas ng Feathered Immortal Sect, bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang cultivator sa Great Ascension Realm, sila ang pumihil sa North Sea Demon Emperor at nagwasak sa Southern Wilderness Demon Cult, kilala sila bilang mga alamat na hindi matatalo ng Eastern Domain. Pagkatapos, isang matamis na ngiti ang kanyang pinakita na tila excited sa mangyayari. Mabuti, kung ikukumpara sa Semi-Great Ascension, mas kaakit-akit ang tunay na Great Ascension Realm, di na ako makapaghintay. Matapos maisakatuparan ang kanyang misyon, muling nagbalik si Ye Junlin sa kanyang dating anyo, at sinadyang inisin si Hong Chenny. Habang naglalaban-laban ang mga puwersa ng Feathered Immortal Sect, isiniwalat naman ni Hong Chenny ang kanyang makapangyarihang tagumpay, ang pag-angat sa Great Ascension Realm, ngunit nang tila siya na ang mangingibabaw sa labanan, isang nakakayanig na pangyayari ang naganap, dumating ang 18 kagalang-galang na matatanda, ngayon, ang buong Profound Heaven Sect ay nahaharap sa matinding panganib. Si Venerable Lingfeng, na sa Great Body Ascension Realm, ay lumapag at nanlalamig na nagngingit-ngit, sabay wika, isang banten kayo ng walang kwentang basura. Dinudungisan ninyo ang aming Immortal Sect. Sumunod si Venerable Golden Serpent, na sa Great Body Ascension Realm rin, dagdag pa, ang makapangyarihang Immortal Sect ng Eastern Domain. Muli, isang batang babae na parang bakla ang humamak sa atin ng walang awa, kung hindi kami dumating personal para pamunuan ang laban, hindi ba tatawanan tayo ng buong mundo? Samantala, walang pakialam si Hong Chenny kaninuman at tiningnan siya ng may paghamak, saan galing itong matandang sibuyas na to. Ang lakas ng loob mong bastyusan ako. Nang marinig ito ni Venerable One Golden Serpent, halos sumabog sa galit, anong sinabi mo? Ang elders ng Feathered Immortal Sect, na sa early stage Great Body Ascension Realm at iba pa ay sumingit, Venerable Golden Serpent, wala nang saysay makipagtalo sa isang paa na lang ang nasa hukay. Isang hampas lupang cultivator na nasa half-step Great Ascension Realm lang, akala niya ay mapipigilan niya tayo? Tama ka dyan. At si Ye Junlin? Sobrang yabang, ipinadala pa ang kanyang alagad para lumaban sa halip na siya mismo, ganito na baka baba ang tingin niya sa Feathered Immortal Sect, patayin ang babae muna, tingnan natin kung makakaya pa niyang magkunwaring wala lang. Nang marinig ang pangalan ni Ye Junlin, lalo lang sumiklab ang galit ni Hong Chenny, iwinasiwas niya ang kamay at sumigaw, tumigil kayo, wala akong kinalaman sa kanya. Nanlalait na itinaas ni Venerable Golden Serpent ang ulo, talagang matibay ang samahan ng guro at disipulo, huliin niyo siya, sisirain ko ang mukha nito at bubunutin ang dila. Agad sabay-sabay na sumugod ang 3 elders at nagwika, walang hiya, sa ilalim ng aking Asher Ruin Palm, napakaraming kaluluwa na ang naglaho, at ngayong araw, isusunod ka na, ha? 10 tulad mong mahihina. Kaya kung durugin sa isang suntok, ang ulo mo, perpektong alay para sa aking espada, isang divine sword spirit ang isisilang ngayon. Nang marinig yun, ngumiti ng bahagya si Hong Chenny at nagwika, alay ng dugo para palakasin ang espada. Aba, bakit hindi kita patikimin ng tunay na apoy ng impyerno? Agad na nagcast si Hong Chenny ng isang seal, at mariing nag-isip, Ye Junlin, pag natapos ko ng lipulin ang mga insektong to, tignan natin kung anong palusot pa ang meron ka para angkinin ang lahat ng kayamanan mo. Pagkatapos, ang isang malaking kamay na gawa sa chi ay tumama ng direkta sa mga atake ng mga kalaban, nang makita ito, nagulantang ang 3 elders, hindi sila makapaniwala. Hindi, imposible to half-step ascension lang siya, ang Asher Ruin Palm ko'y pinagsama sa sinaunang Demon Soul, paano niya nag-api ito? Sa sandaling yun, isang pagsabog ang Samaira sa espada ng isa sa kanila, dahilan mapa-atres silang 3 at nagwika, nasira ang balangkas ko, hindi, sinunog ng apoy na to kahit ang spirit sword ko. Nang makita yun, lalo lang nagalit ang mga venerable elders ng Feathered Immortal Sect, Great Ascension lang siya. Paano niya napaurong ang 3 early Great Ascension? Hindi ako makapaniwala na sa lugar na to, may ganitong henyo, hindi pwedeng mabuhay pa yang babae,
sugod, patayin niyo. Sabay-sabay na sumugod ang mga miyembro ng Feathered Immortal Sect, inilalabas ang lahat ang kanilang mga deadly moves, Monument Palm Strike, Star Plucking Hand, Dragon Slaying Hands, Soul Destroying Seal. Sa kabilang banda, inilabas ni Hong Chenny ang Inferno Dragon Flame, kasabay ng isang malakas na Dragon Chi na sumugod sa kanila. Libu-libong maliliit na dragon ang kumalat, inaatake ang mga miyembro ng Feathered Immortal Sect. Samantala, si Shu Yunian na nakamasid sa ibaba ay pawisan ng husto at nagwika, hindi ako makapaniwala, kayang-kaya ni Hong Chenny ang ganito karaming venerable. Maingat na pinagmasdan ni Zhao Dezo ang sitwasyon, sayang, humihina na ang apoy. Sa parehong sandali, ang mga stream ng kapangyarihan na lulay berde, pula, asul ay sumugod kay Hong Chenny. Sa parehong sandali, nagpatuloy sila Zhao Dezo at Shu Yunian sa pag-uusap habang nakamasid sa ibaba kay Hong Chenny, mukhang hindi na siya magtatagal, kung hindi niya to maiwasan ang mga pag-atake, mapuputol siya sa dalawa. Pagkatapos, tumitig si Hong Chenny at ngumiti ng bahagya, sa isang iglap, agad nagcast siya ng skill na, Silent Extinction Flame, at sumigaw, sugod. Isang masiglang espiritual na dragon ang umusbong, galit na sinakmal at nilamon ang mga dumadaloy na kapangyarihan. Sa sandaling nagsalubong ang agos na mga kapangyarihan sa gitna, sumabog ang matinding shockwave na nagpagalaw sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, hinigop ng Dragon Chi ang daloy ng Energy Chi mula sa Feather Immortal Sect, mistulang sinelyuhan ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos, mayabang na nagwika si Hong Chenny, ito na ba talaga ang lahat ng kayang ibuga ng Feathered Immortal Sect? Dapat yata palitan nyo na ang pangalan nyo, maging Headless Chicken Sect na lang kayo. Sa mismong sandaling yun, natigilan ang mga elders na umatake ni Hong Chenny, kita sa kanilang mga mukha ang pagkalito. Ano ito? Bakit naubos ng mahiwagang apoy ang lahat ng ating kakayahan? Ani niya, halos hindi makapaniwala sa nagaganap. Samantala, mariing tumitig si Venerable Red Hair sa labanan, punong-puno ng pagtataka. Pinipigil niya ang 15 Great Ascension Elders, isang half-step Great Ascension lang siya. Paanong posible ito? Ang kanyang wika, nagliliyab ang determinasyon sa kanyang mata. Hindi rin maintindihan ni Ling Fing kung anong klaseng kalaban ang nasa harap nila. Kahit ako, hindi ko pa kailanman nasaksihan ang isang talento na ganito katakot-takot. Galit na galit pa rin si Venerable Golden Serpent habang itinaas ang kanang staff sa harap at sumigaw, bulag na ba kayo lahat? Hindi ito ordinaryong lakas, isa itong ipinagbabawal na teknika, kailangan siyang patalsikin agad, kung hindi, magdadala siya ng kapahamakan. Si Hong Chenny, habang nagkokontrol ng kanyang Dragon Chi, ay nanlait, matandang bruha, bakit hindi ikaw na lang ang lumaban sakin, bibigyan pa kita ng 3 libreng tira, para wala kang reklamo kung mapilay ka agad. Nang marinig ito, si Golden Serpent Venerable ay mas lalong nagagalit at sumigaw, bruha ka. Kapag pinunit ko na ang bibig mo, tingnan natin kung makakapagsalita ka pa ng ganyan. Agad naglabas ng bugso ng enerhiya si Venerable Red-Haired, at nagwika, kapag nabuhay siya, magiging siya ang pinakamapanganib na banta ng Eastern Domain sa loob ng 1 siglo, kailangan siyang lipulin hanggang sa mismong kaluluwa niya. Kasama ni Venerable Ling Feng, pinagsama nila ang lakas para atakian ang Dragon Chi ni Hong Chenny. Sa sandaling yun, sumigaw siya sa sakit, sa isip ni Hong Chenny, tang ina naman, kasalanan to ni Ye Junlin, kung ibinigay niya agad ang mga kayamanan, hindi sana umabot sa ganito, 18 Great Ascension Cultivators, para lang sa isang hamak na sekta sa Wasteland Province, nakakainsulto, sobra-sobra na ito. Sa parehong sandali, lumitaw ang mga ugat sa noo ng red-haired elder sa galit at sumigaw, dito na magtatapos ang lahat. Agad nagsagawa siya ng pag-atake, isang malakas na palm strike, at pinakawalan ng Heaven Palm Fist ang tumama kay Hong Chenny ng malakas, dahilang tumalsik siya sa lupa. Sa pagod na estado, nakaupo si Hong Chenny sa lupa habang pilit niyang sinisikap na tumayo, kahit nananatili ang matinding kirot sa bawat galaw, namumula ang kanyang mukha habang patuloy siyang inuubo, tila kapos sa lakas. Sa gitna ng tagpong yun, dumating si Bai Shaoxi na nagmamadali, kita ang pagkabahala sa kanyang mga mata, Senior Brother Hong, okay ka lang, ang kanyang tawag, puno ng pag-aalala at determinasyon na tulungan siya. Samantala, kalmadong kumakain si Ye Junlin at nanlalait, aking mahal na alagad, hindi mo ba ipinangakong palalayasin mo sila, bakit ngayon, mukha ka ng tinadtad na aso, napakalaki ng pagkadismaya ko sa'yo. Nang marinig ito,
sumiklab ang galit ni Hong Chenny, tumayo at sumigaw, tumahimik ka, kahit papaano, makakalakad pa ako palayo sa labang to, pero ikaw, tiyak na patay ka na. Sa sandaling yun, nagbukas ang spatial compass sa itaas, bumaba ang isang liwang ng enerhiya at sumigaw si Ling Feng, habang nandito ako, wala ni isa sa inyo ang makakaalis ng buhay mula sa Profound Heaven Sect. Nang makita ito, si Xu Yunyan at Zhao Dezo ay nawalan ng pag-asa, spatial compass, totoo nga, senior brother, naaalala mo ba ang sinaunang mga tala, 300 taon na ang nakalipas, noong North Sea disaster, ginamit ni Venerable Ling Feng ito para ipa-evaporate ang 30% ng North Sea sa isang iglap lang, ginamit pa nga ito noon para ikulong ang isang sinaunang Diyos-demonyo, ngayon, mawawala na rin ang Profound Heaven Sect. Samantala, si Hong Chenny nagigil, ayaw sumuko ay napawi ka, putang ina, kailangan ko bang mamatay kasama ng mga walang kwentang to, ayoko. Sa sandaling yun, lumingon si Shunian, nag-aalangan sabay wika, Ye junior brother, bakit ang relaxed mo lang sa ganitong sitwasyon? Lumingon si Hong Chenny, napanganga siya nang makita niyang kumakain pa rin si Ye Junlin at sumigaw, ano, kumakain ka sa ganitong oras, mamatay kasama ang tanga na to, yan na siguro ang pinakakahiyahiyang paraan para mamatay. Pagkatapos kumain, pinagpag ni Ye Junlin ang kanyang kamay at tinawag si Bai Xiaoxi para purihin, ang galing mong magluto, next time, gusto kong matikman yung may honey ha. Napatingin si Bao Xiaoxi, puno ng pag-aalinlangan, at nagtanong ng mabigat, Guro, may pagkakataon pa ba sa susunod? Isang makahulugan ng ngiti ang bumalat sa mukha ni Ye Junlin habang mahinahon niyang binigkas, oo, laging may pagkakataon. Pagkatapos, inunat niya ang mga kalamnan at lumipad. Tiningnan siya ng red-haired elder ng may puot, Ye Junlin, sa wakas, lumabas ka rin. Ngumisi si Ye Junlin, patuloy na inaasar si Hong Chenny, pinagtripan niyo ang alagad kung walang kwenta, bilang master niya, ako naman ang lalaban. Samantala, si Hong Chenny naubod ng galit, habang nakatingala sa langit ay sumigaw, Ling Feng, Golden Serpent, naway ang iyong pangalan ay maglaho sa hangin. Tumawa ng panlalait ang mga venerable elders, hey, wala ka ng takas sa tadhana mo, aalisin ko ang balat mo, wuwarkin ang katawan mong pirasong-piraso, at dudurugin ka hanggang wala nang matira kundi abo. Ayon sa ulat, nasa body integration realm pa lang daw siya, pero kung ganito kalakas ang alagad niya, baka may tinatago pa siya. Si Ye Junlin, nagpakita na, ano pang hinihintay niyo, kunin niyo siya. Sa sandaling yun, sumugod ang mga elders ng Feather Immortal Sect at sumigaw, patayin niyo si Ye Junlin. Nanatiling kalmado si Ye Junlin, kumislap ang kanyang mga mata. Sa sandaling yun, nag-notify ang system, na-detect na ang host ay inaatake ng mga kalabang nasa early stage ng Great Ascension Realm. Na-activate ang passive effect, mas malakas laban sa mas malalakas na kalaban, pansamantalang itinaas ang cultivation sa Mid-Great Ascension Realm. Pagkatapos, isang bugso ng enerhiya ang inililabas ng ating bida, ngumisi siya habang iniwagayway ang kamay at nagwika, masyado kayong mahihina. Si Xu Yunyan ay napanganga sa gulat, Ye junior brother, Great Ascension Realm pala siya, ang Profound Heaven Sect, may Venerable One na pala tayong tagapagtanggol. Samantala si Hong Chenny ay hindi rin makapaniwala, habang nakanganga rin sa gulat, ano tong kalokohan, imposible to. Nagngangalit siya sa galit habang nakakuyom ang kamao, puno ng tensyon habang pawisan nag-isip, putang ina, lintik ka, gaano karami pa ang tinatago mo, ganito ba talaga kapatas to? Sa sandaling yon, ilang miyembro ng Feathered Immortal Sect ang umatras, nag-aalangan, ano, Great Ascension Realm na pala siya. Si Ye Junlin ay tumugon ng malamig at walang pakialam, hindi ba kayo nabigo sa pinag-usapan tungkol sa Integration Realm, samantala, ang Venerable Golden Serpent, na puno ng galit at hinanakit, ay bumulalas, kahit mali pa ang balita, Mid-Great Ascension lang naman ang pinag-uusapan, isang langgam lang yan na nasa sanga ng puno, dali, tapusin niyo na ang kalokohang ito. Sumigaw siya, dali, e-activate ang formation array, sinundan siya ng iba, nagsisimula ng mag-set up ng formation habang nagsisigaw, taglay ang dugo ko, iniaalay ko ang lahat sa Sword Heaven Slaying Formation, samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Ye Junlin ang mga kalaban sa harap niya, bago bahagyang ngumisi nang mapansin ang desperado nilang pagkilos.